Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, iba talaga, no? Basta nag-oath na, no? Mga minamahal, eh. Talagang kailangan mong magpakitang gilas. Kailangan mong mag-ingay, di ba? Para masabing deserving ka para nga po dito sa upuan sa 2028 election kung sakaling makatakbo bilang presidente itong si Sara. So ngayon, nangangamoy gustong maka-line up ni Attorney Tupacchio. Dito nga po kay Sara Duterte. Okay, tingnan ninyo. Mga minamahal, pakitang gila si Mokong. Oh. So ngayon, sabi ni Ferdinand Tupacchio, ito basahin natin Nandito kasi yung laptop ko. Yan o. So ilagay na lang natin dyan sa screen. Sabi niya, sa mga panahong ito, kapag ikaw ay kritiko ng gobyerno, kung ano-ano ang isinasampa sa'yo, nagiging libelous ka, nagiging seditious ka. This is dangerous times for the opposition sapagkat ibang klase po talaga itong pamahalaang ito. They are in a panic mode. Bakit? Dahil nakikita po nila na ang katapusan nila ay malapit na. Seriously, nanggaling pa talaga sa'yo yung word na they are in a panic mode. Actually, mga minamahal, kung isa-isahin natin, di ba? Sabi niya, sa panahong ito daw, kapag against ka sa gobyerno, kapag kritiko ka, sinasampahan ka daw ng kaso na nagiging libelous ka. Hindi ba't yan yung gawain ni former President Duterte noon sa mga opposition? Naalala ninyo, yung teacher. Di ba? Ano yung ginawa nila sa teacher? Pinakulong. Diba? Mga minamahal, kahit alam naman natin walang kakayahan na mag-produce yun ng 50 million. Kasi sabi, ito din yung mali ng teacher, no? Clout din kasi. Sabi ba naman ng teacher, ang makakapagpategi kay Digong, bibigyan niya daw ng 50 million. Kahit alam naman natin hindi totoo, for the clout niya, pinatulan nila. Nakakulong. Pero ito yung mas malala. Literal na facts. 'Di ba? Yung ginagawa lamang ni Dilima, facts. 'Di ba? Pag-usapan natin, ito nga pong killings ng DDS. Kasi syempre, Department of Justice, secretary noon itong si Dilima. Bago naging senador. Pag-usapan natin to. Abay, tingnan nyo naman ang ginawa kay Dilima. Pinakulong. Si Trillanes, kinasuhan din ng sandamakbak na libel. Pero walang kasong plunder. Diba? Kakaiba si Trillanes, no? Diba? Yung sinasabi naman na katulad nung kay sino bang pwede nating example dyan na seditious, tapos libelous. For example, si Kiko Barsaga. Nagbanta naman talaga Kaya siya nakasuhan ng sedisyon. Kasi nanghihikayat. Diba napabagsakin ng administrasyon? Yes, we have a freedom of speech. We have a freedom of the press. Meron tayong kalayaang magsalita ng gusto natin. Pero, in a good way sana na wala tayong matatamaan dito. Diba na hindi tayo sasaklaw sa batas. Kasi okay lang na maging kritiko ka ng gobyerno. Ay, lobat na pala tong laptop ko. Anyway, sige. Patuloy natin. Kaya pa naman tong mga minamahal. Ilang percent? 24% pa naman. Di pa naman siya nagwa-red flag. Diba? So, okay lang naman na magsalita ka ng against dito sa ating gobyerno. Ipahayag mo yung damdamin mo na ito, may corruption talagang nangyayari. Okay lang yun. Kasi kalayaan mo yan, rights mo yan. Pero ang mali dito, yung umaabot ka na sa punto na hindi ka na gumagamit ng utak, na tara, sugurin natin ang Malacanang, bombahin natin ang Malacanang, ipategi natin ang presidente. Diba? Yun na yun yung masama kasi sedisyon na yun. Label na din yun yung ipapa-headshot ninyo ang ating presidente. Diba nga? Tapos sasabihin ninyo na this is dangerous time for the opposition. Diba mas dangerous ng panahon ninyo? Maamo pa nga ngayon si PBBM Hindi pa nga kayo pinapatulan kakabangag-bangag ninyo, di ba? Libelous yun? Pinatulan ba kayo ng presidente? Di ba? Wala, mga minamahal.
Lakas nyo namang mambudol. Kakaiba talaga itong si talking lawyer with no case winning. Diba, mga minamahal? Wala eh. Nag-oath ba naman? Ito siya, oh. Attorney Topacio, Hadrakal, opisyal ng nanumpa sa PDP. Ano pa ba nga saan natin? Matik na. Mga minamahal, kailangan magpakitang gilas yan. Paano na yan? Wala na sa lugar itong si Vic Rodriguez. Si Lorraine Badoy. Kung tumakbong si Robin Padilla pa. Diba? Si Rowena Guanzon, wala nang sulat. Diba? Mga minamahal. Kay Sara Duterte, kaya dapat ngayon, magpakitang gilas ka na. Diba? Ayos ka talaga, Topacio. Ang galing talaga ng ng pagpasok mo. Diba? Pag si Topacio talaga nakikita ko, isa lang yung ibig sabihin. Walang mananalo. Hindi ka mananalo. Pag si Topacio yung kasama mo eh. Diba? Okay. Sabi niya, balik natin. They are in a panic mode. Uy, talaga ba? They are in a panic mode. Panic mode ba? Panic mode ba yung ating presidente ngayon? I think hindi naman. I think yung mas panic mode ngayon, yung nangangarap na mapatalsik itong si PBBM. Yung gumagawa ng way para magkaroon ng malakihang rally, one-time, big-time rally. I think yun yung masasabi nating they are in a panic mode. Paano natin nasabi na panic mode na sila? Atat yarn? Hindi nyo ba kayang manalo nang hindi ma-impeach itong si PBBM? At gusto nyo na agad mapalit itong si Sara Duterte? Yun yung literal na panic mode. Diba? Yan yung masasabi natin nanginginig. Itong mga DDS, mga minamahal. Kasi atat na atat kayong mapatalsik ang presidente, hinahanapan nyo na lang ng butas. Yun yung literal na you are in a panic mode. Grabe naman to. Lakas mambudol talaga niya. Ito pa kayo. The porket na numpa ka na or nag-oath ka na dito sa PDP, kala mo naman lakas-lakas mo. Di ba? Para kang botete na hindi mapakali. Kiti-kiti yarn. Kung ano-ano na lang yung sinasabi, no? Mga minamahal. Lakas din talaga ng amats nitong si Ferdinand Topacio. Di ba? Papansin yarn. Ang lakas lang nila sa SOCMED, no? Diyos ko pa! Diba? So, dahil nakikita po nila, ang katapusan nila ay malapit na. Lahat naman may katapusan eh. Kaya tingnan nyo si Digong, ano yung ending ay sisi. Kasi lahat may katapusan. You are not forever in a power. Tandaan ninyo. Yes, may kapangyarihan ka 6 years, tapos aabusuhin mo. Iba na yun. Tingnan mo tuloy yung ending mo. Doon ka sa kulungan. Pinatapon sa malayo. Di ba? Nakakaloka talaga. Di ba? Sa panahon, naku, Diyos ko, Topacio, wag nga kami. Mambubudol ka na lang. Hindi mo kami mambubudol, hoy. Ito na nga, magkape muna tayo. Basahin nga natin yung mga comment dito. Alam nila na hindi mananalo si Sara Lustay kaya si Sara Lustay sa 2028 kaya ganyan yung ginagawa nila. Bukang bibig lang ng mga DDS taong bayan o para sa mga Duterte. Pero wala namang natulong sa mamamayang Pilipino. Ang lakas nilang kalabanin si PBBM samantalang yung iniidolo nila nasa dahig the Netherlands pa din. Ob talaga. Naturingang abogado pero wala sa hulog ang mga pinagsasabi dahil sa pansariling interest. Actually, niloloko lang nila yung sarili nila eh. Diba? Tinatanggi ng bibig pero pinapakita ng gawa. Ewan ko ba dito? Busy sila sa paninira, no? Sabi nga ni Digong, magsama-sama kayo sa impyerno. Alright, kayo, ano yung masasabi nyo dito mga minamahal? Anyway, yeah, it's me again, Alicia ninyo. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also,
Don't forget to click the subscribe mga minamahal at always niyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat mga kababayan!